So, ang topic natin ngayong umaga na ito, pag-uusapan natin ngayong umaga na ito ay patungkol sa the danger of indifference to God's Word. O ang panganib o the negative effect ng ang salitang indifference. Kapag sinasabi natin indifference, tinig ko pa yung dictionary natin, lack of interest, walang pakialam pagdating sa salita ng Diyos. Ano nga ba ang panganib kapag wala tayong pakialam o wala tayong interest pagdating sa salita ng Panginoon? And our text is in the book of Hebrew, chapter 2. Basahin natin sa wikang Tagalog. Chapter 2, verse 1 to 3. Ito, binabanggit na dito sa wikang Tagalog. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakan mabuti ang nadinig natin upang hindi tayo maligaw. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakan mabuti ang nadinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumaba kung hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ganun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi pahahalagaan ang napakadakilang kaligtasan ito. At ang mga nakinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Yung last verse na, tingnan natin. Ang Panginoon, ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Ang aklat po ng Hebrew, bagaman traditionally kinikilala ang author dito, ay walang iba kundi si Apostle Pablo. Dahil lang sa verse na ito, chapter 2, verse 3 ay naging controversial kung sino yung author nito. Kaya madami pa din mga Bible scholar na nagsasabi na ang Hebrew ay hindi talaga sinulat ni Apostle Pablo. Sapagkat sabi niya dito, ang mga naunang nagpahayag nito. So ibig sabihin, second generation na itong nagsusulat ng aklat na ito. Yan yung according sa mga Bible scholar. So, sa Old Testament, dalawang klase yung pagdating ng salita ng Panginoon sa panahon ng mga Bible characters sa Old Testament. Yung direct mismo galing sa Diyos, nagsasalita ang Panginoon sa tao. Meron din yung galing sa akin. At kapag nadinig nila ang salita ng Panginoon, they are ang dapat na response o pagtugon ng mga Hudyo, mga Israelita, dapat sundin ang salita ng Diyos. Yan yung Old Testament. At nakita naman natin sa mga kwento sa Biblia, halimbawa na lang si King Saul, si Haring Saul, may utos sa kanyang Panginoon na lipunin lahat. Tingnan mo nangyayari kapag yung response nila hindi tama. Ang problema, hindi niya nilipo lahat. Diba? Hindi niya nilipo lahat. Ganon din si Moses. Ano mga ginawa niya? Sabi ng Panginoon, ay, dapat niya kausapin niya lang yung bato upang lumabas ng tubig. Ang ginawa niya, pinampas niya. Kaya hindi siya natutupag sa pagkakis na. Si Achan, ang sabi nung inutusan sila ng Panginoon through Joshua na lipulin ang mga kalaban nila ng Jericho, sila yung nagpabagsak ng walong Jericho. Ang ginawa ni Achan, nung makita niya yung mga pinto, nagkapit siya. Ang nangyari sa kanya. So there are lots of responses. Iba-iba yung
update nila sa salita ng Panginoon. Merong nagdadagdag, may nagbabawas, meron naman hindi talaga sinusunod. Yun na yung kwento talaga ng tao. Simulan sa disobedience to the word of God. Yun na, sino ang modelo ng disobedience? The best model. Sa Eva at si Hadan. Nang nalinaw-linaw directly na may utos ang Panginoon, may salita ang Panginoon, hindi ang masasabi natin wala silang pakialam. Kasi kung may pakialam sila, kung kinikilala nila, kung talagang sinapuso nila, they should have obeyed the word of God. But they neglect the word of God. Hinayaan nila. Dahil maganda yung translation dito sa English. Ang sabi niya dito sa English, how shall we escape if we neglect so great salvation? Neglect yung salita na dito sa verse 3. So, ito po yung makikita natin na kwento sa Old Testament. Meron pang corresponding na situation sa New Testament na hindi pagsunod o lack of interest o yung tinatawag natin walang pakialam sa salita ng Diyos. Maalala niyo ang Panginoong Jesus kung siya nananagal. Sa Mateo chapter 12, if I'm not mistaken, Mateo chapter 12, verse 47 or 48, ang mababasa natin doon. Just tingnan natin ano yung corresponding situation naman sa New Testament. Kasi sa Old Testament, punong-puno ng kapabayaan o negligence sa salita ng Panginoon that lead to disobedience. Sa New Testament, ay may verse din tayo mababasa na gaya ng nasa Mateo chapter 12, verse 47 to 48. Ano binabanggit doon? Tumutugtog pero hindi kayo sumasayaw. Sabi ng Panginoong Jesus. Katulad din naman yung pangangaral ni John the Baptist. Nangangaral siya pero parang hindi naniniwala. Ganun naman yung panahon. Kumakaliban pero walang sumasayaw. Yun yung mga binabanggit ng Panginoon. Sa Mateo chapter 2, that is the generation that time up to the age of na madami talaga hindi alintana ang salita ng Panginoon. And there is a danger. Kasi ang starting point lang ng pananampalataya natin is the Word of God. Kaya nasabi din sa Acts, paano sila mananampalataya kung wala namang magpapahayag ng salita ng Panginoon? Sinasabi din sa Acts 2. So no matter, the problem is that no matter how many times tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, kahit gaano kadami, linggo-linggo, nakikinig tayo, but how do we really treat the Word of God? I've been praying yung mensahe natin ngayon. What I offer to it, kasi ito din naman na yung realization. What is the sense? Punta tayo na punta linggo-linggo, nakikinig ng salita ng Panginoon, if nothing happened in our lives. I'm not saying na tayo po yun naman, but we should check our own selves. Ano yung unang binanggit dito? The first one na binanggit dito sa verse natin, lalo natin pagbawalan mabuti ang mga natinig natin. In English, ganito yung sabi niya, we ought to give the more earnest heed. Sa NASB na translation, ang binanggit niya dito, pay close attention to what
you have heard. Pay close attention to what you have heard. Gusto pabasa natin na kapag nakikinig tayo ng sinasabi nila, paano tayo makinig ng salita ng Panginoon? Yung papasok dito, sabi ng matatanda ito, papasok sa kalwa, lalabas sa kabila. Is that how we listen? Kahit hindi sa salita ng Panginoon, is that the way we listen? Kapag halimbawa may kinakausap tayo, tapos wala tayo pag-alam sa nagsasalita, what will you feel? Halimbawa nag-uusap kayo, tapos siya, continuous lang may ginagawa siya, nag-session po siya pa nag-uusap. That is showing lack of interest. Doon pa lang, alam pa lang na hindi ka, alam na sa proper communication, it must be with eye contact. Kapag kami kausap ka, make sure na titignan mo naman sino sa atin. Pero sa atin, lahat na nasa natin, yun naman. Pinag-uusap tayo, tayo, ay nakatingin tayo doon kung saan. But sabi dito, pay close attention to what we have heard. Ay hindi lamang yung pinakinggan mo siya, sakto lang ang pinakinggan mo, but the word close attention. We must, ano sabi na dito? Ano dapat yung ginagawa natin kapag close attention? Nalaman ko si David, anong sabi niya? I have hidden your word in my heart. Yung dapat yung mga ginagawa nila, that I may not sin against you. Kapag ang isang tao nakikinig talaga, nasa puso niya, at hindi lang yung napakinggan na maya-maya, ito ka kasi yun. Nasubukan niya na bang nakikinig ng kwento o ano man. Na maya-maya, after nun, paglabas mo, o sa loob ng klase, lahat naman tayo, naging estudyante, naging pumasok sa eskwela na. What happened kapag tayo po hindi natin binibigyan attention yung lesson na pinapakinggan natin na tinuturo sa atin? Maya-maya, nakakalimutan na natin. At ano mangyari yung pagka nakalimutan natin? There is always consequence, kaya there is danger. Hindi mo pwedeng sabihin lumalang ka, dumadami yung nalalaman mo. Kung the way that you treat the word of God is lacking of interest, indifferent, this is the problem of many churches today. We cannot claim that we are maturing at pali. Sa chapter 5 ng Hebrew, binanggit ko ng author, sa atin sana matitigas na tinapay ang inyong kinakain, ngunit nagdagatas pa kayo. Na kapag tinamaan daw, meron pa ba sa atin na kapag tinamaan ang salita ng Panginoon? Ayaw na magsimba? May ganun pa ba? Sana wala dito. Yung tinatawag nilang hindi niya matay kapag ka nakapakinig siya ng salita ng Panginoon at natamaan siya. Kasi pastor, sa ibang kapilya, gano'n. Kasi pastor, pinapatamaan na lang sa pulpito. Tignan din po natin. Tignan din po natin if that is the idea or the thought of the Word of God. Kaya na, sa Biblia talaga, doon pa lang makikita natin yung iba't ibang approach ng mga tao, ng mga Bible characters sa salita ng Panginoon. Kagaya ng mga taga-Berea, na kapag nakinig sila ng salita ng Panginoon, sinicheck nila. Dahil pinuro sila ni Apostle Pablo, yung mga taga-Berea church, tinitignan nila yung salita ng Panginoon kung totoo bang galing sa Bible.
galing sa Old Testament at napapatunayan nilang galing yun. That is a good. Kapag may attention ka sa isang pinapakinggan mo sa lesson, lalo na higit sa salita ng Panginoon, nilatanggap mo yan. Inaalala mo yan kapag may na-encounter ka pagsubok, problema. Panginoon, sinabi mo ganito. I have learned that yun yung bagay na tinuro sa akin ng Panginoon ever since ako po ay lumayo sa ating mga magulang. I was 16-year-old nung malis ako sa bahay. Hindi naman yung naglagas kasi nagpaalam na. And ever since then, ay independent na. So, yan yung naging paano sa akin. Ano na ginawa ang naging tatay ko, pang-purpose talaga. Kasi I've never experienced the care. Wala akong maalala ng gabay na naging tatay talaga. Kaya ginawa ko, lahat ng salita ng Panginoon, every time I pray, sinasabi ko yun sa akin, Panginoon, this is your promise. Nakapagkamanatili ako sa iyo. And that has been my life verse. Matagal na naging life verse ko yung John 15 verse 7. And if you abide in me, abide in my word, ask whatever you wish, it will be given. Sinasabi ko yan kapag nananalangin ako sa Panginoon. Those words ay nasa puso ko ever since. Kaya kapag ka may nangyayari na sitwasyon hindi maganda sa akin, Lord, ano bang nagawa ko hindi maganda? I'm questioning myself. Kasi paano po, it is never God. Kahit kailan hindi nagkamali ang Diyos. Bakit mo ko question? So, ano nangyayari doon? Question sa inyo. What did I do? Ano po Lord yung nagawa ko sa inyo? Yan ang question God. I try to question God. Kasi talagang nagdaan ako sa matinding mga pagsubok na kapatid. Pag-ibig kayo kapag naikwento ko sa inyo. Sinubukan ko yung ginawa ni Hope. Question niya siya kung hindi na niya malaman. Bakit nangyayari sa kanya yun? Wala naman siya ginagawa kasalanan. That is the reflection. Nag-reflect din ako sa kwento mo. So I found out na hindi lahat ng pagkakataon na kapag nagdaranas ka ng pagsubok, hindi dahil may ginawa kang kasalanan. If you know, but anong kagandahan mo? Checking yourselves. Ano yan? Tingnan mo. It's always, may nangyayari sa iyo, hindi maganda. Check yourself. Ano pang ginagawa natin sa Panginoon? How do we treat God? Because how do we treat the Word of God is how do we treat God Himself. Hindi pwedeng sasabihin natin mahal natin ang Diyos, pero yung trapa natin sa salita ng Panginoon ay hindi maganda. That is why when it comes to the divine service, the proper behavior should be solemn. Nakikinig, hindi lang yung pagkwentuhan, hindi kung ano-ano ginagawa. Yan yung sa pastoral theology, di ko na lang kung natanggal yan, mga pastoral books. But let us be the instruction na kapag dating sa salita ng Panginoon, we must treat with honor and respect. Pay attention. Ano? Pay close attention. So that is the Word of God. Imagine, nasa mag-asawa na lang, para magkarinig yung mas madami sa atin. Sa amin, dahil pagka nagkikwento siya,
Ang madalas na kinocomplain sa akin kapag ka nagkwento siya, ay wala, hindi daw ako interesado sa kwento niya. Kaya wala siyang sense. Kapag paano kita kwento, hindi ka naman interesado. Hindi mo naman pinapakinggan. Kaya kapag ka nagkwento siya minsan, naiinis siya. Paano mo mag-open up sa'yo? Hindi ka naman nakikinig. Yun ang madalas na complain sa akin. So that is the problem with us. We want to understand the Lord. Gusto natin intindihin ang kanyang kalooban. But when it comes to the proper attention, do we give it to the Word of God? Binibigyan ba natin ang attention ang salita ng Panginoon? Tapos pag may nangyari sa atin, sa kanino? Sino ang muna? Di ko alam. Baka meron pa sa atin. Baka meron na. Meron pa sa atin at inisi sa Diyos. Bakit mo ginawa mo sa akin ito? So we don't have. We are in wala tayo sa tamang no place. If we are treating the Word of God indifferently or lacking of interest, and yan makuha pa natin mag-complain sa Kanya, I don't know if that is proper. Kaya na po magsasabi niya. Because, according dito, sabi na, pangawakang mabuti ang natinig natin. Kaya tayo minsan, papasok tayo doon sa pangalawang points natin. After paying attention to what we have heard, the Word of God, second, we must ponder the certainty of God's justice. Ginamit ko lang yung ponder the certainty sa amin. Ay, sana iniintindi natin yung consequence. Yan yung pinag-uusapan ng God's justice dito. What will happen? If you don't pay attention, dapat iniisip din natin. What will happen to us? Ano bang possible? Can we achieve spiritual maturity? Can we achieve spiritual growth na tinatawag natin? The tendency is that nothing happens. If we treat the Word of God indifferently without interest, wala tayong pag-iwaman. Narinig ko na yung preaching pastor na yan. Inibala na yung atake. Inibala. So, the question is that, yes, sige, sabihin natin. Natinig natin ang salita ng Diyos. Anong ginawa natin? Because the Word of God always nangungusap yan sa atin. Alam niyo, yes, sasabihin natin kung minsan, kasi yung preaching hindi maintindihan ng pangalaman. Kasi yung preaching, ganito. Minsan, biniblame natin the messenger. I used to do that also. I used to do that. But as long, alam mo yung ginagawa ko, tinitignan ko ano yung salita ng Panginoon. And I'm dealing with personally. I'm taking it personally. Ano yung lesson? Imposible naman na sa haba ng preaching ni Pastor na hindi siya nakapag-cite ng Word of God. Kasi ang basis ng preaching, ng sermon namin lahat ay ang salita ng Panginoon. It is impossible that we cannot cite any Word of God. So kung ano yung salita ng Panginoon, yun yung aking tinitake personally. Naalala yung preaching ko in the previous years. Maalala ko pa kasi yun, taking God's Word seriously. Alam niya tayo mga mananampalataya dapat ang pangunahin na nagtitik ng salita ng Panginoon seriously.
pinapakinggan natin mabuti, sinasapuso natin at sinasabuhay natin. And the best part of that ay kapag sinapamuhay mo ang salita ng Panginoon, you will experience. Surely, we will experience the blessings that coming from Him. Pero hindi yun yung motivation natin, sinusunod natin, ginagawa natin yung salita ng Panginoon, hindi dahil sa blessing. Sinusunod natin ang salita ng Panginoon, that is because we have been saved. And that is our lifestyle. Yun yung pinapakit ni Apostle Pablo na ikaw ay bagong nilalang at yung pamumuhay mo ngayon, may bago kang pamumuhay, walang iba kundi yung pagsunod sa salita ng Diyos. Because if we know, nagustuhan ko yung binanggit dito ng Panginoong Jesus. Alam mo ba may warning din ng Panginoong Jesus personally? Tingnan natin sa John chapter 12. If anyone hears my words, but does not keep them, I do not judge the person, for I didn't come to judge the world, but to save the world. Yun yung nagnabuhay pa siya. For me, there is a judge for the one who rejects me, it does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. John chapter 12, 4 verse 8. The very words I spoken will condemn them at the last day. Yun ang nahatol sa atin yung salita ng Panginoon. What have we done? Kahit pa sabihin, kahit ilang beses, madinig natin, kailangan nating manalangin, magbasa ng salita ng Panginoon, magsimba. The question is, ano ang ginagawa natin? Maglingkod kay Lord, magpagapit sa Panginoon, mamuhay ng tama, mamuhay ng may kabanalan. The question is, those are the words of God. Lahat yan ang binabang ito ang nasa salita ng Panginoon. And that will condemn them at the last day. Sapagkat lahat ng ginagawa natin ay ipagsusulit natin sa Diyos. That is a clear message in 1 Corinthians 15 verse 58. Lahat ay pagsusulit natin sa Panginoon. That we will be judged according sa pamumuhay natin nung tayo ay dito sa lugar. There is a difference yung ground of life sa ganun mo na reward pa na magkakapta natin kapag tayo ay dadamo ng sangkot. Pati yung bahay na pinapagit ng Panginoon, that is a reward. Mauna ako, ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. Pamamahay, napakagandang salita niya. Imagine nyo, meron ng tayong tahanan na ginagawa ng Panginoon sa kanyang pagpunod. Those are words. Doon tayo magbabali. Doon mag-iipay pa sa reward ng ating action. May we all be saved. Possible. Kasi yung ang salita ng Panginoon na lahat ng nananampalataya ay hindi mapapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. But when it comes to reward, I don't think, it's my personal opinion, based on my analysis of the Bible, I don't think that we have the same rewards.
Kaya nga, the greatest in heaven, sino? Yung pinakamababa dito sa lupa. So there will be greatest in heaven as well. Kaya it depends on how we live this life that God has given us. So let us ponder the certainty of God's justice. Na kung inaakala natin na okay lang pala, na huwag natin na total nagsimba naman ako ng mga Sunday, total ginawa ko naman yung mabuti na ito, okay lang magkasala ng konti. Mas madami naman akong ginawang tama. Pwede siguro kami gumawa ng masama. Kahit konti lang. May gano'n ba tayong pananaw? Papasok ko ba sa isip natin yun? Okay, siguro magkamali. Okay, magkasala. Nakagawa naman ako ng tama. Eh, binigay ko naman sa Panginoon yung sa Kanya. Eh, sa akin naman ito. Is there any such thing as sa atin? If you are in the Lord, pwede mo bang i-claim yung time mo, man, that's yours. This is mine. The nature, our nature is nakipag-isa sa Panginoon. And if we are one in God, in the Lord, then you are not acting alone. Kaya nasabi niya Apostol Pablo sa sarili niya, ang sabi niya, kung nabubuhay mo na nabubuhay ako ng Kristo, hindi na sa akin, sa iyo. So that is the second, let us ponder, pag-isipan natin yung certainty. Kasi kung ganyan na nagpapatuloy na talaga natin sa salita ng Panginoon, kailangan yung paglilingkod natin, kailangan yung action natin, kailangan nakikita yung magandang pamumuhay sa atin. Hindi okay lang sa atin kahit wala Panginoon. There is a certainty of God's justice. Tiyak po ang katarungan ng Panginoon, ang hustisya ng Diyos. Kaya nasabi dito sa verse natin, ang pinagin niya dito, ang mensahe pinahayag sa makikita ng marami ay napatunayan ng totoo. Napatunayan ng totoo yung mga yan, yung mga mensahe ng panahon ng Old Testament. At kapag kasumuhay sila, imagine yung punishment, how much more sabi na dito. Ganyan din naman, paano tayo magkakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan na ito. Pahahalagahan ng napakadakilang kaligtasan na ito. Kaya doon tayo sa point natin na pangatlo, prioritize the salvation God has provided. Prioritize the salvation. Is this our priority? Only, sabi ko nga, I think the prinsipyo ito nung teacher ko nung nasa Pampanga. Kasi, as a student, tatanong mo talaga, Pastor, sabi namin, ligtas po ba si Judas? Ligtas po ba si ganito? Paano po si ganito? May kaligtasan pa sa ganito, kaya ganito, yung katabi ng Panginoong Jesus, yung mga gano'n. We used to ask those questions. But always sabi niya sa amin, if there are people who knows their situation, your spiritual life, your salvation, it is only you and God. That is between you and God, and no one can judge you. Yan, binabalik ka sa atin. Pinapagyalaman mo yung kaligtasan na iba, hindi mo pagyalaman niya kaligtasan mo. Pinutuna mo yung mga kapatid mo sa iglesia, hindi mo pinutuna yung sarili mo. So that is yung message niya sa amin. Kami po ay tanong ng tanong
Kasi ano masasabi niyo ba sa ganitong tao na ang pangunahing tinatanong namin talaga kung si Judas? No, basta sabi namin, ligtas mo si Judas. Kasi siya po ay apostol. Siya po ay ganito. Ano masasabi na nag-suicide siya? May sinabi pa ang Bible na naligtas siya. At may sinabi din pa sabi niya na hindi siya ligtas. Then we should not mind your own salvation. Because only Him and God ang nakakaahon na mo. Kung totoong nanampalataya siya, kasi yan na yung prinsipyo na pumapasok ng minsan yung ano na yun, yung baptist. Yung prinsipyo ng baptist na once saved. So, yung prioritize the salvation God has provided, it should be our priority as mananampalataya. And if we prioritize our salvation, we should take the Word of God seriously. Ano po? Not indifferent. And yung lack of interest, we should buy the Word. Dapat. Ito ang challenge sa atin na sa magawa natin sa mga bata. Yung memory verse, napakahalaga yun. Napakahalaga po yun. Napakahalaga na ang mananampalataya, at least may kapisado po tayong salita ng Panginoon, that is manifestation also. That we are not indifferent to the Word of God. Kapag sinasabi natin na interesado tayo sa salita ng Panginoon, ano yung kapisado natin na salita ng Panginoon? Ay sa mga Hudyo, mga Israelita, anong instruction sa kanilang meditate day and night? Meditate nila day and night ang salita ng Diyos. Tayo, hindi pa tayo dumating sa bukong laman. Pero sa atin, nagpe-meditate day and night ang salita ng Panginoon. So, I don't think so. We will be all guilty kung sa atin iniatang yung butos na yun. So, prioritizing the salvation God has provided. It's not rejection alone that condemns, but neglect. Kung iniisip natin na yung pag-ibig rejection alone, negligence to the Word of God, kapabayaan sa salita ng Panginoon, napakinggan mo, wala lang ginagawa, hindi mo sinasapamuhan, kapabayaan sa salita ng Panginoon ay dangerous din naman. May kapahamakan din naman kapag pinapabayaan lang natin yung salita ng Panginoon at hindi natin sinasapamuhan. At yun na pinagin ko sa iyo kanina, the words that I have spoken to them will judge them, sabi ng Panginoon. At dahil, ano yung mga pinagin ko, hindi natin ginawa, kaya sabi niya, if you love me, obey my commandments. That is the proper. Yun ay pinaka-pip. Alam niyo ba? Paano, Pastor? Paano na hindi maging indifferent sa salita ng Panginoon? Simply obey the Word of God. Yan ang pinaka-substance na message natin. Why we should pay close attention under the certainty of God's justice? Isipin natin na ang salita ng Panginoon at lahat ng ginagawa natin, pagsusulit natin, why prioritize the salvation God has provided? Pinag-beneficyo kasi dahil kanina, ikaw ba hindi pa magsisimba? Kapag na pinakasasalan ng mga boses talagang medyo may bilis ako, pero
baka mag-response siya. Makikot ang kasama ko na after 1 month. Yung puso niya daw, yung sa ligay niya kasi sumasakit-sakit. But always, kinukumusta ko baka pwede ka na magsimba. Sabi ko, hindi ko pa kaya na. So if there is no reason for us, at kung kaya naman natin, lahat ng mga sinasabi ng salita ng Panginoon, why not do them? Lahat po tayo ako din. Lahat po tayo. Kasama kami ni Pastor Prince. So we should be reminded how we deal with the Word of God, how we treat the Word of God. At yung pagka hindi natin tinitake ang Word of God seriously, do not expect spiritual growth, spiritual maturity. Do not expect prevailing blessings from the Lord. Because it is impossible that you are obeying and paying attention to the Word of God and you are not being blessed. That is impossible. When I say blessing, it doesn't just contain or hindi lang nakapag sa mga material na bagay, but when I say blessing, that includes every blessing, tangible and intangible blessing ng Panginoon. Kaya huwag nyo titignan na sasabihin ng Panginoon, bakit napakahirap naman ang sitwasyon ko, magkakaroon ng pagpapala ako sa pagsunod. Baka ang basis lang natin ng blessing kapag may pera lang tayo. Titignan din natin kung malusog ka, hindi ka nagkakasakit, that is a blessing. Kung payapa ka, may kagalangan ka, hindi ka yung pinapagalang, hindi ka nade-depress, hindi ka anxious, that is a blessing. So that is the cycle when we obey the Word of God. Let us awaken our ears. Sabi na, if we pay attention, hindi lang dapat sa tenga, sinasa puso natin, tinatandaan natin sa isip, at sinasa pamuhay natin. After our lives in the truth, para ano sabi na dito? Upang hindi tayo maligaw. Pero minsan, kakalimutan natin ang matiling ko, nakakalimutan natin because we forget the Word of God. Siya dito na patiling ko ay nakakalimutan. Hindi ko pala ngayon. That is a manifestation that we are not minding the Word of God. Sana what's sa gusto niyo, whether you agree with me or not. Kapag kinakalimutan mo ang Sunday, you are not. How could you forget? Alam natin lahat ng birthday natin, lahat ng occasion, and we forget Sunday. So, let us check ourselves. The consequence of neglect, loss of spiritual vitality. We cannot blame others. Hindi pwede lagi na lang i-blame natin sa surroundings natin. Na kapag nagihina tayo kasi ganito, kasi walang fellowship, walang ganito sa church, walang ganito. Don't blame. Because in the first place, our relationship with God is personal and individual. Our relationship with God is personal and individual. So we should stop blaming the surroundings, blaming our problems. Kasi nagbigat yung problema pinagdadaanan ko, kaya may tulong ako sa pagsisimba. Well, blame natin lahat. Spiritual decay. If we really attending the Word of God seriously, we are not indifferent, we are having interest in the Word of God, ay hindi natin nararanasan ng spiritual decay. Ano na yung decay? Nagiging passive na tayo,
okay na sa atin, nagiging norm na sa atin, kahit lulubog, nililitaw tayo. Norm na sa atin, whether magpagamit tayo sa loob ng church o hindi. Okay na sa atin ang mga bagay na kahit hindi naman dapat. Because we are not taking the word of God with attention and seriously. Moral compromise. Ano nangyari kapag neglect natin yung salita ng Panginoon? Also, our moral values, contaminated na, madaling ma-contaminate. Imagine, ano po yung salita ng Panginoon? Huwag mo gawin yan, masama yan. Pero dahil, hindi mo naman pinapansin ang salita ng Diyos, you ignore the word of God that you have been hearing, wala kang ginagawa, what will happen? When the other words, alam mo sa hindi nawawala yung other words. Madami nagsasabi, nandiyan yung pamilya mo, nandiyan yung mga kaibigan mo, mga iba't ibang tao sa paligid mo sinasabi sa'yo, huwag ka lang maglingkod kay Lord. Ano, napapalam ko dyan, ganyan na ganyan yung kapitbahay namin sa Marinay. Sinabihan pa naman yung nanay mo, kung napapalam ko sa simbahan na yan, pagpapagnanan yung natapastor yun, wala na. Magpay mo pang naging talong, 2 hektarya kasi yung bukid niya. Buti pa na pumunta sa Diyos kaysa magsimba sa libo. So, the moral compromise, madali pong gumawa ng masama. Madali na lang gawin sa atin ng mali kung hindi tayo interesado sa salita ng Diyos. Ang pangatlo, be careful of the effect, of the eternal effect. Be careful of the eternal effect. Kaya nga sabi ko, nabanggit ko din ng district conference. Pagka ang salita ng Panginoon, patuloy na ini-ignore natin. And yet we claim to be Christian. Mag-ingat tayo, magalayan tayo na banal na spirito. Careful with that. Kaya meron sa pag-alayan namin sa theology, there is what we call a callous heart. Callous heart. Kasi ang paa, kalalakad din, nagkakaliw, di ba? At kapag ka may kaliwan hindi mo na ramdam. Kahit natusok-tusokin mo na, kahit chap-chap mo yung sa paa natin, naranasan mo din mo, no? Ayos ko, wala pa kaming sinelas. Putik-putik yung dinaraman ng mga bata ko. Kapag napugit na lang kayo. So, talagang magkakalo yung paa. At mo naman, kahit iwanan mo yung kaliwa, wala ka naman. And that is the drawing line. When you are hearing the word of God, hindi na tumatalong sa iyo, hindi ka na tinatawanan, there is no sense. Mag-iingat po tayo. That might be the line na dapat tayo mag-alala sapagkat there's a possibility that the conviction of the Holy Spirit depart us. At yun din ang sinasabi ng Biblia, we cannot be an instrument of the Holy God if we have marumi yung ating puso. The cycle of obedience, read the word of God, meditate on it, obey the commands, and experience the blessing. Again, pay attention to the word of God, ponder the certainty of His justice, na lahat ay pagsusulit natin at we should prioritize our salvation above else. Above everything else, priority natin kaligtasan natin. Sinandarin na lang sana yung pamilya at trabaho natin. Ano po? Kaligtasan muna natin.
Unahin natin paglilingkod natin sa Panginoon sa lahat ng panahon. Napapanahon man o hindi, unahin natin paglilingkod natin sa Panginoon. Magandang umaga po, nandito po sa salita ng Panginoon.